Sa nilagdaang Republic Act No. 12022 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., layon nitong protektahan ang mga mamimili at sektor ng agrikultura mula sa smuggling, hoarding, profiteering at mga aktibidad ng kartel mula sa agricultural fisheries ng 5 beses ang halaga ng multa na may habang buhay na pagkakakulong at walang piyansa. Sa isang phone call interview, sinabi ni AGA Party List Representative Nicanor Briones na seryoso ang Pangulo sa pagpuksa sa mga iligal na aktibidad na ito at nawa ay tumigil na ang mga magtatangkang ipagpatuloy ang gawain dahil anya dumating na ang batas na tatapos sa smuggling at batas na siyang magbibigay pag-asa para sa mga magsasaka. Sa panig naman ng Department of Agriculture, sinabi ng kalihim na si Francisco Chu Laurel Jr. na bagamat may sabotage act na noong taong 2016, ito ay kulang sa ngipin at ang bagong batas ay mas matatag na siyang magpipigil sa mga nagnanais masangkot sa iligal na aktibidad. Kadalasan sa mga ini-smuggle na produkto ay ang bigas, karneng baboy, manok, isda, sibuyas at asukal. Ang pag-hoard ng 10 milyong pisong halaga ng produkto ay kabilang sa mga pagsususpetsahan na lumabag sa batas. Sino mang makapagtuturo ay may pabuyang 1 milyong piso sakaling ang taong isinuplong ay mapatunayang nagkasala. Kung sa naunang batas ay customs ang may hawak, ngayon ay may tinalagang enforcement group na binubuo ng Philippine National Police, Coast Guard, National Bureau of Investigation at Department of Finance. At para naman sa aasahan ng mamamayan sa batas na ito, ibinahagi rin ni Briones na matututukan dito ang mga nagdedeklara ng zero tariff o ang misdeclaration ng mga produkto upang makaiwas sa mas mataas na taripa. Sa kabilang banda ay tinuring naman ang magandang balita ng mambabatas ang paghimok ni Pangulong Marcos sa kagawaran ng agrikultura na pabilisin na ang pag-roll out ng mga bakuna kontra African Swine Fever o ASF. Anya, ang 600,000 bakuna ay makatutulong upang hindi mamatay at maubos ang ilan sa mga bilang ng mga baboy. Ngunit anya hindi sapat ang bilang na ito para masabing napigilan na ang pagkalat ng virus sa mga baboy. Dahil ayon sa datos sa anya ng DA, nasa higit 7 milyon ang populasyon ng mga naturang hayop at 90% o katumbas ng 6.3 milyon ang kailangang mabakunahan dito para mapigilan ang pagkaubos ng supply ng mga baboy. Bilang resulta, patuloy pa rin ang kanilang tanggapan, katuwang ang iba pang nasa sektor sa panawagang magdeklara ng state of emergency nang sa gayon ay maglaan ng karagdagang budget para sa mga bakuna. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network.